You were told to leave. So what are you still doing in town, old man? I'm here with my family, making memories. Tell your boss. I'm on fucking vacation! Si Hutch Manel ay nasa loob ng isang elevator na pa ng mga gangster nang biglang may isang naglabas ng baril. Sa isang iglap, inagaw niya ang baril at agad nagpaputok habang hinihingi ang data card. Sumugod ang iba at sumabog ang isang brutal na suntukan. Hinampas ni Hutch ng baril ang isang lalaki, sinipa ang isa sa dibdib at pinabagsak ang natitira sa sunod-sunod na mga suntok. Nang subukang abutin ng isang nanginginig na lalaki ang kanyang iPhone, agad siyang pinatahimik ni Hutch. Ginamit mismo ang cellphone bilang sandata, binasag ang mga ngipin, inihampas ang ulo sa pader, at hinablat ang data card mula sa bulsa ng lalaki. May isa pang gunang tumayo na may baril, ngunit kalmadong binuwag ni Hutch ang sandata habang nagkakaagawan sila at ginamit ang mga piraso para sa nakamamatay na hampas. Bumukas ang mga pinto ng elevator at sinalubong siya ng mga Italianong nagpapaputok ng MP7 submachine gun. Naghagis siya ng gas cylinder na sumabog at tinangay ang mga ito. Paglabas niya sa parking area, sinalubong naman siya ng mga Brazilian na may hawak na itak. Itinali ni Hutch ang isang bakal na poste sa kanyang braso na parang kalasag at muling sumugod. Nagbanggaan ang bakal at bumulwak ang dugo habang isa-isa niya silang pinapatumba, ibinabaon ng mga talam at lumabas bilang nag-iisang lalaking nakatayo pa. Pagkatapos nito, nagtungo si Hutch sa barbero at iniabot ang data card. Matapos makuha ang impormasyon, sinabi ng barbero na $800,000 na ang nabawa sa kanyang utang at mahinahong inilatag ang susunod na trabahong naghihintay sa kanya. Nang sabihin ni Hutch na hindi na niya kayang tanggapin ang trabaho, pinaalala ng barbero na sila ang sumalo at nagbayad ng utang niya sa mga Ruso matapos sunugin ni Hutch ang buong tumpok ng kanilang pera. Tiniyak din ito na sa bilis ng nangyayari, tuluyan ng mababayaran ng utang pagdating ng tagsibol. Sinusubukan kong tulungan kang mabayaran ang utang mo. Kami mismo ang maayos na nagbayad nito para sa iyo nang sunugin mo ang buong tumpok ng pera ng mga Ruso. Nagatubili si Hutch at inamin na lalo siyang inilalayo ng trabahong ito sa kanyang pamilya. Madalas na siyang wala sa bahay, hindi nakakapagsalo sa hapunan at pasa ng isang guilt na unti-unti nang bumibigat sa kanya. Humingi siya ng pahinga bago ang susunod na trabaho. Ngunit ninisyan lamang siya ng barbero at sinabing likas na sa kanya ang ganitong buhay at susundan siya nito saan man siya magpunta. Kalaunan, naalala ni Hutch ang isang flyer na napansin niya matapos ang insidente sa mga Brazilian. Isa itong patalastas para sa Plumberville, ang parehong lugar na minsang pinuntahan ng kanyang ama kasama siya at ang kanyang kapatid noong bata pa sila. Ipinakita niya ito kay Becca na napansin kung gaano na ito kaluma at nagtanong kung umiiral pa ba talaga ang lugar. Ngunit iginiit ni Hutch na bukas pa rin ito mula sa water park hanggang sa mga dockboat. Natuwa si Sammy sa ideya na sasama rin ng kanyang lolo. Habang ikinukwento ni Hutch ang plano ng biyahe, napansin niya ang pasa sa mata ni Brady at tinanong kung ano ang nangyari. Sinabi lamang ni Brady na may dumapli sa kanya habang naglalaro. Inamin ni Hutch na minsan lang sila dinala ng kanyang ama sa bakasyon at iyon ay ang biyahe patungong Plumberville. Sinabi niyang gusto niyang lumikha pa ng mas maraming masasayang alaala. Mga alaalang mahahawakan nila sa mas mahihirap na panahong darating. Sa buhay, kapag humihirap ang mga bagay, kailangan mo ng masasayang alaala para makaraos. Gusto ko lang kayong dalhin sa lugar na nagbigay sa akin ng pinakamasayang alaala. Alam mo, gumawa tayo ng mga alaala para sa inyo. Papayag ba kayo, pakiusap? Nang pumayag ang lahat, sinundo nila si David mula sa retirement home na malinaw na may nilalandi pang matatandang babae. Matapos pilitin ni Hutch na patayin ang kanyang tabako, tumuloy na sila sa biyahe. Habang nasa daan, tila ninakawan ni David ang isang grocery store. Ipinakita niya kay Sammy kung paano gumamit ng kamera. Sabay-sabay ring kumanta ang pamilya hanggang sa tuluyan nilang marating ang Plumberville. Dinala ni Hutch ang mga bata sa kanilang silid kung saan nagreklamo ang mga ito dahil kailangan nilang magsalo. Samantala, iminungkahi ni David na sa lumang lodge na lang niya silang lahat tumuloy. Tumanggi si Becca at ibinigay ni David ang kanyang kwarto kay Brady, piniling mag-isa na lang manatili sa lodge. Tumungo sina Hutch at Becca sa kanilang honeymoon suite, pinagmamasdan ng lugar bago sila magsimulang maghalikan. Ngunit biglang sumugod si Sammy, iginigiit na pumunta na sila sa water park. Habang papunta ang pamilya roon, ikinwento ni Hutch ang kasaysayan ng lugar. Ngunit sinalubong sila ng balitang sarado ang park sa araw na iyon at sa halip ay binigyan na lang sila ng hotdog coupons. Nag-walkout si David patungo sa lumang lodge habang ang iba naman ay nagtungo para kumain. Habang nandoon, nalubog si Hutch sa isang alaala ng kanyang kabataan kasama ang kanyang kapatid at ang mas batang si David. Lahat sila ay nagtatawanan ng masaya. Naputo lang sandali nang lapitan siya ng sheriff, sinusubukang takutin siya kahit humingi na ng paumanhin si Hutch dahil sa pagtitig. Ngunit binaliwala iyon ni Hutch at dinala na lamang ang mga hotdog pabalik sa kanyang pamilya. Kalaunan, sa loob ng arcade, muling sinubukan ni Hutch na kausapin si Brady tungkol sa pasa sa mata. Inamin ni Brady na hindi niya iyon nakuha sa laro. Tumanggi siyang magpaliwanag pa at sinabi lang na nanalo siya at ayaw na niyang pag-usapan yon.
Sinabi ni Hutch na pag-uusapan na lang nila iyon sa susunod at lumayo upang bumalik kay Becca. Isang grupo ng mga babae ang nagsimulang tumingin kay Brady. Kalmado niyang ibinigay ang ilan sa kanyang mga tiket bilang regalo at ginamit ang natitira kasama si Sammy para pumili ng mga premyo. Doon nagsimula ang gulo. Sumugod ang isa sa mga nobyo ng mga babae, si Max, at sinimulang asarin si Brady. Tinawag niya itong nerd at humingi ng tawad. Nang tumanggi si Brady, kinuha ni Max ang premyo ni Sammy at pinunit ito sa dalawa. Ngunit gumanti si Brady sa pamamagitan ng pagsuntok at pagpilipit sa braso ni Max. Agad na sumugod ang isang security guard at marahas na hinayla palayo si Brady. Nang ihagis ni Max ang isang bola patungo kay Brady, nasalo iyon ni Hutch sa tamang oras. Habang tumataas ang tensyon at muntik nang makabangga ni Hutch ang gwardya, namagitan si Becca at sinabing aalis na sila. Pumayag si Hutch kahit sinusubukan pang ipaliwanag ni Brady na hindi nila kasalanan ang nangyari. Habang palabas sila, yumuko si Sammy upang pulutin ang kanyang manika. Biglang sinampal ng gwardya ang ulo niya. Sinubukan ni Hutch na palampasin iyon alang-alang kay Becca, ngunit hindi nagtagal ang kanyang pagpipigil. Muling sumugod si Hutch sa arcade. Pinabagsak niya ang gwardya sa isang suntok at sinundan pa ang kasamahan nito. Nang may isa pang lalaking sumali, hinablat ni Hutch ang isang piraso ng metal at hinampas ito sa mukha ng lalaki. Pagkatapos, inihampas niya ang ulo nito sa isang whack-a-mole machine hanggang sa ito'y mabasag. Bagong high score ang na-unlock. Sa huli, ibinaling niya ang atensyon sa gwardya, ibinagsak ang ulo nito sa isang salaming panel, at saka brutal na pinahiya at sinaktan ito sa harap ng lahat. Habang lubog si Hutch sa karahasan, biglang pumagitna ang boses ni Becca at ibinalik siya sa katinoan. Sa sumunod na eksena, nasa opisina ng sheriff sina Hutch at Brady, habang si Becca naman ay pinagtatanong kung may marahas bang ugali ang kanyang anak. Sa likuran, inamin ni Brady na akala niya ay cool ang paraan ni Hutch sa pagharap sa mga bully. Ngunit agad siyang pinigilan ni Hutch at sinabing hindi iyon tama. Sinabi rin niya na kailangan maging mas mabuti si Brady kaysa sa kanya at huwag mawalan ng kontrol tulad ng ginawa niya. Maya-maya, pumasok ang sheriff at inakay si Hutch papunta sa kanyang opisina kung saan may naghihintay na lalaki. Nagpakilala ang lalaki bilang si Wyatt Martin, isang mayamang negosyante. Ibinunyag niya na ang batang sinuntok ni Brady sa arcade ay ang kanyang anak. Kalmadong ipinaliwanag ni Hutch na napuno lamang siya dahil sinampal ng isa sa mga gwardya ang kanyang anak na babae. Pagkatapos, tinanong niya si Wyatt kung ano ang gagawin nito kung siya ang nasa parehong sitwasyon. Hindi sumagot ang lalaki at sinabi lamang kay Hutch na umalis na. Ngunit habang papalabas si Hutch, palihim na inutusan ng sheriff ang kanyang mga tauhan na maghanda at patayin si Hutch. Samantala, pagdating ng pamilya, ibinuhos ni Becca ang galit niya kay Hutch. Sinisi niya ito sa pagdadala ng madilim niyang pagkatao sa kanilang biyahe. Sinabi niyang siya ang dahilan kung bakit nagpapakita na ng agresyon si Brady. Matagal na raw siyang pinagmamasdan ni Brady at ginagaya ang kanyang mga nakikita. Humingi ng tawad si Hutch, ngunit hinarap siya ni Becca tungkol sa itim na bag na palagi niyang dala at sadyang itinatago sa kanya. Sinubukan ni Hutch na ipaliwanag na ginagawa lang niya iyon para tuparin ang pangakong binitiwan niya kay Becca. Ngunit hindi iyon tinanggap ni Becca at tinangka niyang buksan ang bag mismo. Sa loob, nakita niya ang isang bote ng alak mula sa Puglia, ang lugar kung saan sila unang nagkakilala, mula sa taon na nandoon sila. Humingi ng tawad si Becca. Ipinaliwanag ni Hutch na in-order niya iyon sa eBay at 6 na linggo bago ito dumating. Doon niya napagtanto na matagal ng pinaplano ni Hutch ang biyahe na iyon. Kalaunan, inamin ni Becca na mula pa sa unang pagkikita nila, alam na niyang delikado si Hutch. Dahil noon pa man, balot na siya ng dugo. Kinabukasan, nadiskubre ni Becca na may kakaiba pala siyang galing sa darts habang naglalaro sila ni Brady. Habang sabay-sabay na lumilibot ang pamilya sa iba't ibang bahagi ng parke at nag-e-enjoy, mag-isa namang nananatili si David sa lodge. Hindi nagtagal, napansin ni Hutch na may isang pulis na tila sinusundan sila. At habang papunta sila sa mga dockboat, muli niyang nakita ang parehong pulis, ngayon ay papalapit kasama ang 3 iba pang lalaki. Mabilis na inakay ni Hutch ang kanyang pamilya papunta sa isang bangka, pabirong sinasabing na parami ang kain niya ng churros at hindi na kaya ng kanyang tiyan. Pagkatapos, inilihis niya ang mga thug patungo sa ibang bangka. Bago pa man lumala ang sitwasyon, dumating ang mga pasahero at humandar na ang bangka. Habang nasa tubig, tinanong ng mga lalaki si Hutch kung bakit naroon pa rin siya sa bayan. Diretso niyang sagot na naroon siya para sa kanyang pamilya at wala nang iba pa. Ngunit hindi sila interesado sa kanyang paliwanag. Nang subukan pang magsalita ni Hutch, bigla na siyang inatake. Iniiwasan niya ang sunod-sunod na suntok, ibinabaling ang mga hampas ng mga kalaban sa isa't isa, at itinapon pa ang isang lalaki palabas ng bangka. Nang sumugod ang pulis, aksidente siyang nahalikan sa mukha ng isang bakal na poste na hawak ng sarili niyang kasama. Patuloy na lumalaban si Hutch, bumabagsak ang mabibigat niyang suntok habang sinusubukan pa ring pahupain ang sitwasyon. Ngunit ayaw makinig ng pulis. Bumunot ito ng patalim at pinutol ang kalingkingan ni Hutch na tumilapon at lumagapak sa lawa. Inabot ni Hutch ang naputol na daliri, ngunit nakita na lamang niyang sinunggaban ito ng isang isda bilang merienda. Bago pa siya makabawi, isang malakas na suntok ang tumama at nagpabagsak sa kanya sa tubig. Sa bangka, nagtatalo ang mga lalaki kung paano sila nahihirapan sa isang ordinaryong lalaking may pamilya. Doon biglang sumabog si Hutch mula sa tubig, duguan, walang daliri, at pan ng galit. Walang sabi-sabi, muli niya silang inatake. Isang brutal na pag-uulit ng laban sa boss mula sa unang bahagi.
Isinaksak niya ang isang angkla ng bangka sa isang thug at sinipa ito palabas sa lawa. Pagkatapos, paulit-ulit niyang binugbog ang pulis habang pasigaw na sinasabing isa lang siyang ama na nagbabakasyon kasama ang pamilya. Pagkatapos ng laban, tinawagan ni Hutch ang kanyang kapatid na si Harry, nakakabalik lamang mula sa Osaka. Nang banggitin ni Hutch ang Plumberville, ipinaliwanag ni Harry na matatagpuan ito sa isang lumang trade route mula pa sa panahon ng bootlegging. Pagkatapos, ibinunyag niya na matagal nang may misyon si David sa lugar na iyon. Iyon ang tunay na dahilan kung bakit naging iyon ang una at nag-iisang bakasyon ng kanilang pamilya. Idinagdag pa niya na konektado ang mga pulis sa Plumberville sa isang mas malaking sindikato at wala silang interes na may tulad ni Hutch na magtagal pa roon. Kasabay nito, makikitang magkasama ang sheriff at si Wyatt sa loob ng isang bodega, binabantayan ng isang shipment na may kasamang mga tumpok ng pera at isang biological weapon na para sa isang taong nagngangalang Lendina. Sinadya ni Wyatt na ipaalala sa sheriff kung sino talaga ang may kapangyarihan bago siya umalis. Samantala, bumalik si Becca kasama ang mga bata at agad napansin na wala si Hutch. Nang mapansin ni Sammy ang isang wolf dog sa paligid at magtaka tungkol dito, ipinaliwanag ni Becca na ang mga hayop na ganoon ay kailangang iparamdam na ligtas ang mundo. Bumalik sa bodega, nakatanggap ang sheriff ng tawag mula sa isa sa kanyang mga tauhan. Sinabi ng opisyal na pinabagsak ni Hutch ang lahat ng mga ito ng mag-isa at iniwan siyang may basag-basag na mga ngipin. Idinagdag pa niya na malinaw na hindi lang basta turista si Hutch. Sa ibang lugar, nakipag-ugnayan si Hutch sa barbero at nagtanong tungkol sa Plumberville. Ipinaliwanag ng barbero na higit pa ito sa isang tahimik na bakasyon ng bayan. Inilarawan niya ito bilang isang lihim na daluyan ng droga, armas, virus, at lahat ng uri ng laso na may isip. May mga shipment daw na bumababa mula Canada at bigla na lamang nawawala sa sistema. Binalaan ng barbero si Hutch tungkol kay Lendina, isang walang-awang crime lord na kumikilos mag-isa at walang sinusunod na kahit sino. Ipinaliwanag niya na hindi tulad ng mga Ruso, hindi ito magbabanta o makikipagnegosasyon. Sa halip, lilipulin nito ang buong pamilya ni Hutch sa harap mismo ng kanilang bahay at pipilitin siyang manood. Hinimok niya si Hutch na pahupain ang sitwasyon bago pa ito tuluyang lumala. Pagkatapos, tahimik pa rin niyang ibinigay ang isang address. Kasabay nito, pinaslang ni Lendina ang isang lalaki sa isa sa kanyang mga kasino dahil sa pandaraya. Inutusan niya ang kanyang mga tauhan na huwag mag-iwan ng kahit isang saksi. Sa ibang lugar naman, kasama ni Wyatt ang kanyang anak. Sinabi ng bata na halos magaling na ang kanyang braso nang tumawag si Lendina. Iginiit ni Wyatt na ito na ang huli niyang shipment. Sinabi niyang kapag natapos ito, tuluyan ng mababayaran ng utang ng kanyang ama. Ngunit tumawa lamang si Lendina at sinabing ang utang ay hinding-hindi kailanman mababayaran. Mas lalo pa niyang sinaksak ang salita, nilalay siya at sinasabing namatay ang kanyang ama dahil na-distract siya at binalaan siyang huwag ulitin ang parehong pagkakamali. Pagkababa ng tawag, tinawagan niya ang sheriff at inutusan itong kunin ang isang bagay na mahalaga kay Wyatt para ipaalala kung nasaan talaga ang kanyang lugar. Kalaunan, dumating si Hutch sa bodega ni Lendina at hinarap ang sheriff. Binuhusan niya ng gasolina ang isang tumpok ng pera at sinindihan ito, nagbabanta na sunugin ang lahat at iwan ng mga makakaligtas upang harapin ang galit ni Lendina. Wala nang ibang mapagpilian, napilitang makinig ang sheriff habang sinasabi ni Hutch na ang gusto lang niya ay iwan siyang mag-isa kasama ang kanyang pamilya dahil siya ay nagbabakasyon. Nagbibiro ka ba? Sa mismong oras na lumitaw ka, ipinadala mo ang mga tauhan ko sa Walang paraan para sabihing basta-basta ka lang. Walang gana ngunit pumayag ang sheriff at nangakong aatras na sila. Habang palis na si Hutch, biglang gumulong palabas ng isang itim na van ang bully mula sa arcade na si Max. Napansin siya ni Hutch ngunit nagpatuloy lamang sa paglalakad palayo. Sa labas, umalis na si Hutch sakay ng sasakyan ngunit agad niyang binago ang isip. Bumalik siya upang palayain si Max, dumaan sa mga thug sa isang walang awang pag-atake. Sa gitna ng kaguluhan, inihampas ng isang lalaki si Hutch sa ibabaw ng mesa at pinaandar ang isang circular saw, pilit itong itinutulak patungo sa kanyang bungo. Ngunit binaligtad ni Hutch ang sitwasyon, pinatay ang lalaki gamit ang sarili nitong sandata. Pinalaya niya si Max, sinunog ang bodega, at umalis habang sumasabog ang gusali at umuulan ng mga dolyar sa himpapawid. Sa puntong ito, kumbinsido akong nakaspeed dahil na kay Hutch ang fire department. Nang marinig ni Lendina na nawala sa kanya ang lahat, ang pera, ang mga kemikal, ang mga bioweapon, at ang kanyang mga tauhan, sumabog siya sa galit at nanumpa ng paghihiganti laban kay Hutch. Maya-maya, nakatanggap siya ng tawag mula sa sheriff na sa kung paano man ay nakaligtas sa pagsabog. Samantala, dinala ni Hutch si Max sa isang cabin kung saan naghihintay sina Becca, ang mga bata, at si David. Hinarap siya ni Becca at pinaalalahanan siya sa pangakong ilayo ang panganib sa kanilang pamilya. Inamin ni Hutch na tama siya na hindi na niya kayang kontrolin ang lahat ng ito at marahil ay kailangan na niyang lumayo. Ngunit sinabi ni Becca na sa kabila ng lahat ng kanyang pagkukulang, asawa at ama pa rin siya. At ngayon, nasa kanya ang responsibilidad na itama ang lahat. Pagkatapos nito, nagtungo si Hutch sa opisina ni Wyatt. Nagngit-ngit si Wyatt at tinanong kung bakit naroon pa rin si Hutch sa bayan. Ngunit kumalma siya nang ipaliwanag ni Hutch na iniligtas niya ang kanyang anak mula kay Lendina. Nagkaroon ng isang tensyonadong pag-uusap ng masinsinan ng dalawa. Nabigla si Wyatt nang ibunyag ni Hutch na sinunog niya ang lahat. Nagbabala si Wyatt na kilala si Lendina sa pagbubura ng buong lahi kahit sa mas maliit na dahilan. Pagkatapos, ibinahagi ni Wyatt ang sarili niyang nakaraan. Ang kanyang ama ang nagtayo ng imperyo ngunit nasangkot kay Lendina.
Pinatay siya ni Lendina. Pagkaraan ng ilang dekada, patuloy pa ring binabayaran ni Wyatt ang mga pagkakamaling iyon. Ipinakita niya kay Hutch ang lihim na taguan ng kanyang ama. Mga sandatang inihanda nito upang gamitin laban kay Lendina ngunit hindi kailanman nagkaroon ng pagkakataon. Nagpasya sina Hutch at Wyatt na magtulungan. Nilinis nila ang water park mula sa mga turista at sinimulang maglatag ng mga depensa habang papalapit si Lendina at ang kanyang hukbo sa bayan. Doon biglang dumating si Harry, sinabihan si Hutch na naroon siya para tulungan ito sa kanyang existential crisis. Sa tulong ni David, nilagyan ng mga bitag at sandata ang buong parke. Ginawa nila itong isang tunay na kuta. Nang handa na ang lahat, bumalik si Harry sa cabin upang protektahan ang natitirang pamilya. Sa sasakyan, matapos matunton ang lokasyon ng pamilya ni Hutch sa cabin, inutusan ni Lendina ang isang squad na lipulin ang mga ito. Samantala, siya at ang natitira niyang mga tauhan ay nagtungo sa water park. Pagdating nila roon, unang humakbang ang sheriff at nilapitan sina Hutch at Wyatt na naghihintay. Inutusan niya silang sumuko at sumama sa kanya ng tahimik. Nangako siyang baka sakaling iligtas niya ang kanilang buhay. Nang tumanggi sila, nagbabala ang sheriff na saisabog ang impyerno at tumalikod upang umalis. Ngunit agad inutusan ni Lendina ang kanyang mga tauhan na barilin siya hanggang mamatay. Sumabog ang putukan habang nagkanya-kanya ng takbuhan sina Hutch at Wyatt sa loob ng parke. Pinaputok ni Wyatt ang mga pampasabog na kanilang inihanda habang inaakit naman ni Hutch ang mga kalaban papasok sa mas malalalim na bitag. Pinagbabaril niya ang mga grupo gamit ang kanyang machine gun. Pagkatapos, inakay niya ang iba sa isang silid kung saan sinunog niya silang buhay gamit ang paborito niyang sandata. Isang asong gala ang sumali sa kaguluhan, ginulo ang isang thug ng sapat para matapos ito ni Hutch. Ang natitira ay itinulak papasok sa mas marami pang bitag, pira-pirasong napunit at pinasabog. Sa gitna ng putukan, tinamaan ng bala si Wyatt sa binti. Sa kabila nito, nakapatumba pa rin siya ng dalawa bago gumapang patungo sa kanlungan. Sa isang sandali, sumugod si Hutch sa isang water slide. Na-activate nito ang mga nakatagong spike na agad tumuhag sa isang thug. Habang sumusulong, mas marami pa siyang hinayla papasok sa isang ambush kung saan naghihintay si David na may dalang mabigat na machine gun. Walang awa silang pinagbabaril ni David, ginagapas ang mga kalaban. Ngunit isang gun na may grenade launcher ang nagpaputok at winasak ang kanyang pwesto. Samantala, sa cabin, tahimik na dumating si Harry mula sa gubat. Isa-isa niyang inalis ang mga tauhan ni Lendina bago tuluyang humarap sa natitira. Binunot niya ang isang katana at hinarap ang kapitan ng mga kalaban. Nagbanggaan ng bakal sa isang duelo ng bilis at eksaktong galaw. Ipinagyabang ng kapitan na pinugutan niya ang huling lalaking humamon sa kanya. Sumagot si Harry sa pamamagitan ng paghiwa sa itak nito at sa isang malinis na galaw ay hinati ang ulo ng lalaki sa dalawa. Sa cabin, isang thug ang pumasok sa loob. Agad tumalon si Brady sa likod nito at sinakal siya. Nagmakaawa ang lalaki para sa kanyang buhay. Matapos ang isang tensyonadong sandali, pinili ni Brady na pakawalan siya. Bumalik sa parke, sa wakas ay nagkaharap sina Hutch at Lendina. Nagsimula si Lendina sa klasikong monologo ng kontrabida, nagyayabang tungkol sa kanyang kapangyarihan at hinihingi kung sino ang nagpadala kay Hutch. Sumagot si Hutch, gaya ng halos 11 beses na. Isa lang siyang ama na nagbabakasyon kasama ang pamilya. Inutusan ni Lendina ang dalawa niyang babaeng enforcer na pabagsakin siya. Lumaban si Hutch, umiiwas at gumaganti. Ngunit sa lakas ng kanilang pagsalakay, nagawa nilang pabagsakin siya. Paikat-ikot si Lendina habang tinutukso siya sa maling taong kanyang nakabangga. Nabagot sa sarili niyang talumpati, inutusan niya ang kanyang mga tauhan na tapusin na si Hutch. Habang paputok na siya ng baril, isang putok ang umalingaw-ngaw. Tinamaan ni Wyatt ng bala ang ulo ni Lendina. Agad din niyang pinabagsak ang isa pang enforcer habang sumusugod ito. Ngunit hindi pa tapos si Lendina. Sa huling lakas niya, ibinato niya ang isang kutsilyo na tumusok sa dibdib ni Wyatt. Lumingon siya upang tapusin na mismo si Hutch. Bago pa niya magawa yon, isang dart ang tumama sa kanyang dibdib. Tumingala siya at nakita si Becca. Kalmadong nagpakilala si Becca bilang mas mabuting kalahati ni Hutch. Isa lang siyang PTA mom na may naka-unlock na DLC. Walang pag-aalinlangan, pinaputok ni Becca ang ikalawang dart diretso sa mata ni Lendina. Bullseye, achievement unlocked. Habang paparami ang mga kalaban, biglang nagising si David at sumigaw na magtakip ang lahat. Pinaganya niya ang sunod-sunod na pagsabog na dumurog sa buong water park at nilamon ito ng apoy. Nasapul si Lendina ng pagsabog, nakangiting mapanghamon habang nasusunog. Samantala, magkayakap sina Hutch at Becca sa tubig. Sumunod na eksena, lumipat ang kwento sa isang interrogation room. Magkaharap sina Hutch, Becca, at ang asong gala, kaharap ang dalawang detective. Nang tanungin kung sino sila, sabay silang sumagot. Ilang sandali lang, may tumawag sa telepono ng isang detective at may sumisigaw sa kabilang linya. Maya-maya, ibinaba niya ang tawag at sinabing malaya na silang umalis. Kalaunan, muling nagsama-sama ang pamilya, tinitingnan ang mga litrato ng kanilang biyahe sa Plumberville. Nagtatawanan sila sa gitna ng kaguluhan. Nagbibiro kung paano sila nakabalik ng buo sa kabila ng lahat. Nilanghap ni Hutch ang init ng tahanan at sa wakas ay pinaniwalaan ng sarili na magiging maayos din ang lahat. At para sa mga nananatiling nanunood, naaalala niyo ba ang girlfriend ni Max sa arcade, yung tumingin kay Brady? Oo, girlfriend na niya ngayon. Kahit na dapat magkaibigan sina Brady at Max, mukhang naging interesante ang lahat matapos siyang talunin ni Brady sa harap mismo ng babae.
At doon nagwakas ang kwento. Tapos na ang laban. Magpatuloy sa panonood para sa mas marami pang kwento. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa aming channel.